And welcome back to another video. Finally po, nakapag-settle na ako dito sa hotel na aking pagsistayan for the next 3 days. So, nakikita ninyo mag-isa na naman po ako. At ngayon po ay nasa Seoul, Korea tayo. Specifically dito sa Myeongdong. Actually, dapat talaga, tingnan mo, kwento agad, kakasimula pa lang. Dapat may kasama ko ngayon sa pag-travel na to pa Korea. May tatamaan palang schedule. So, I had to move it ng earlier na schedule dahil hindi ako pwede umalis ng araw na dapat meron akong kasama. Gets ba? So, nauna nakikita ko yung saksakan. Wala akong dalang universal. Hindi ko alam paano ako magsasaksak ngayon. Anyway, grabe pagod ko. 3 oras pa lang tulog ko or less kasi hindi ako natulog kahapon. Biyahe lang ako natulog. So, ang biyahe namin is parang 3 hours and 55 minutes. Parang ganun. Pero hindi buong trip nakatulog ako. Medyo pagising-gising din. So, ayan. Nagre-record ba? Medyo nag-a-adjust pa rin ako ngayon sa camera na gamit ko kasi iba na naman po yung camera na gamit ko ngayon. Ito yung binili ko sa Japan. Hindi ko alam kung magiging maayos or malinaw yung sound nito. Pero sana. And ayan, nandito tayo ngayon sa room ko. Nakikita ninyo na agad. Maganda naman siya. Maluwag siya. Pwede na siya for 1 person. At maganda yung view ko ngayon. Itutour ko rin kayo in a while. Second time ko na mag-travel alone. Solo travel. Pero this time kasi dito sa Seoul, Korea, first time ko. As in, wala talaga akong kakilala. Kasi nung nag-travel ako sa Singapore, kahit pa paano, meron akong napagstayan. Pero dito, totally ako lang mag-isa. Pero ang maganda naman, guys, sa hotel na to ay malapit lang yung Myeongdong Night Market, yung mga bilihan, mga kapehan. Thank you kay Bane, kasi si Bane yung nag-suggest ng hotel na to. Dito rin kasi sila nag-stay na. Pero hindi ko alam kung same room. Feeling ko hindi. Anyway, maganda yung view ko. Nasa 13th floor ako. Charot. Okay naman siya. I-tour ko na kayo. Pakita ko sa inyo yung room. Maliit lang siya. Pero pweds na siya para sa isang tao. So, yan yung room. Nakakatawa. Hindi man nakakatawa. Ang kulit. Kasi tignan niyo yung labas. So, yung labas, guys, is reception area na agad. Ang cute. As in, katabi niya lang tong room ko. So, yung breakfast nando doon. Papakita ko na lang mamaya. Nahiya ako kasi may mga tao. And, ang maganda din dito, free breakfast siya included. So, may kape na lahat. Hindi mo na kailangan mag-isip kung ano kakainin mo ng umaga. Though, maraming mga katabing kapehan dito. As in, sobrang ganda ng pwesto niya. Store ko na kayo. Na-inchismis eh. So, pagpasok ng room, ito na siya agad. Ito yung bathroom. Merong towel dyan. Meron naman ng mga shampoo. So, carry na yan. At ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-cute na sink. Tapos merong para sa buto. Uy, putik ka! Oh no! Okay. So, merong part na... Halala pa na to. Shower na rin pala siya. Ayan yung telephone shower. Dito ka na rin mismo maliligo. So, pag naligo ka, basa lahat dito. Kaya dapat ang towel mo pala nasa labas. Kasi, mababasa lahat yan. So, tingnan natin anong laman nito. Uy, putik mo! Nakakabinet. Ay, my God! Ayan. So, meron naman silang sleepers, pang CR, at ito, pang room. So, dito nakalagay yung gamit ko. Meron silang 2 hanger dyan, pero marami namang subitan. Mga 5. At ito siya. Wow! 1 bed. Meron tayong TV dito sa side. May wifi. Aircon. So, ito yung view ko. Tchong! Medyo mataas tayo. Pero kasi malapit lang dito yung Shinsegae Kinemerut. Shinsegae Department Store. So, para makatawid ka sa kabila, kailangan mo pumatong sa kama. So, maganda naman siya dahil ito, meron kang lagayan din dito ng mga kung anek-anek. Dito na lang ako magsiskincare. Imi! So, ayan, hindi na-open yung bintana. Pero okay naman siya, maganda naman siya for me. Ayan siya. Quick room tour lang yan. Ang goal ngayon ay makapag-TikTok ako at makapag-picture ng ako lang mag-isa. Buti umabot tong tripod bago ako umalis. Paano ako mag-OOTD? Paano ako mag-vlog? Uy! For sure naman kakayanin ko to and excited ako maging solo traveler. Let's go! Ano muna ako siguro, tutulog muna ako saglit. Pahinga lang. Tapos sabak na.
See you later. Hey guys! It's 7:30 in the evening at nag-ayos lang ako konti ng sarili ko. Nagpalit ako ng damit. So, hindi ko pa alam kung anong pwede natin gawin sa labas. Since meron nga mga food, nasa Myeongdong tayo, gusto ko mag-try ng mga street food ngayong gabing to. Kung ano mga pwedeng mabili since wala talaga akong dalang outfit. Dalawa lang dala kong outfit ngayong araw na to. Ito tsaka yun. Kasi walang laman yung aking maleta. So, tatry ko na rin mamili ng kung anong pwede nating makita dito sa Myeongdong Street. Excited ako super and gutom na rin ako kasi ang last na kain ko kanina pa sa airplane. Tapos, habang kumakain ako, nakapikit ako. Ganun ko siya kinain kanina. Naaalala ko. Sobrang antok ko kanina. Anyway, ayan. So, ready na tayo umalis. Let's go. Medyo mabigat tong tripod ko. Ano ba to? Bala na. Alam niyo, iniisip ko kung magsi-cellphone vlog na lang ako para mas madali. Tingin nyo. Kinakausap ko kayo dito. Let's go! So, pakita ko sa inyo yung labas ng room ko. Ito yung room ko. Ito lang yung pinaka-reception desk. Tapos, ito na yung kainan. Diyan magbe-breakfast bukas. Wow. Free breakfast. Tapos, after mong kumain, ikaw magwawash ang sarili mong dish. So, sobrang cute. And may free coffee din sila. Here's my outfit. Ano ka dyan? Sana hindi ka lamigin. Let's go. So, nagpatong lang ako nito. Ito kasing panloob ko. Maripis lang to. Pang Pilipinas lang yung weather. Naman, lakas ang loob ko mag-ganun lang. Buti na lang. Medyo na-feel ko na yung lamig paglabas ko ng kwarto. At least nakapag-ready tayong bahagya. Let's go. Ha! Kaya ko naman ang lamig. Di mo pala ganun kalamig. Kaya siya. Hindi ako nagbibiro ah. Carry siya ng aking balat. So, ito ang labas ng aking hotel. Edia Coffee and so many shops here. Ay, may Sapporo pa dito. Panis. So, ito yung street outside my hotel. Dito ako galing kanina sa left side eh. Oh, tingnan nyo guys yung Gentle Monster nila. Kung sa BGC sobrang laki dito. Ayan lang siya. Isang second floor lang na parang mezzanine type. So, ito, convenience store. At sobrang convenient ha kasi may ATM machine dito. Mag-withdraw muna ako since wala rin talaga akong pera. Nag-withdraw ako kanina ng 50,000. Lakas ng loob ko. Kala ko napakalaking halaga na. Putek ka. Magkano lang pala yun. So, let's see. Grabe guys. Sobrang tagal ko bago makaalis dun sa ATM machine. My gosh! Sobrang convenient ha kasi may ATM machine dito. First night was epic. Di kasi lumabas yung pera ko. Nag-withdraw kong 200,000 Korean won. Tapos hindi siya lumalabas. So, dahil kong tinawagan, tumawag ako sa bank sa Pilipinas pero walang sumasagot. Tapos, ang hirap kausap nung yung ATM machine inquiry number dito sa Korea. Buti na lang tinulungan ako nung cashier sa may convenience store. Potek, gutom na ako, te. So ngayon, sabi naman, kinancel daw nila. So antayin ko na lang siyang bumalik. Nice, tignan nyo. Super shy, super shy. Ayan, so ito yung itsura ng labas ngayon. Sobrang, woo, sheesh. Maraming bilihan ng kung anek-anek. There you go, mga socks and mga murang socks. Tapos guys, ang gaganda ng mga tao dito. Tsaka feeling ko kailangan kong tanggalin to kasi parang ang init, seryoso. At dahil ako ay nagugutom, hanap muna ako ng makakainan. Grabe! Ito na yung mga mumurahing mga face mask, skincare, lotion. Oh my gosh, mga hand cream. Oh my gosh, 70% sale. Panis. Pero mamaya na yan, please. I have to eat. Kaya sobrang weird kasi nakikita nila may hawak akong camera. Tinitignan nila ako. Oh, debak. Ay, alam, maintindihan na nila yung word ko. Kasi ang lagi kong sinasabi na debak, it's a Korean language. So pag sinabi ko yun dito, matik, maintindihan nila. So may nakikita na ako dito mga kainan. Oh, tangulo ba yan? But I want a real food. So here's our first food dito sa Myeongdong. This is chicken skewers. Tapos guys, tignan nyo, ayan ni Olivia ho. Yan yung nakikita ko or nakita ko sa TikTok na bilihan ng mga mumurahing kemerut. Ikot-ikot tayo para naman ma-maximize natin ang eksena dito sa Myeongdong Street. Let's go! Wow! Alam nyo kung ano pang mahirap dito? Mag-isa nga lang ako. Wala pa akong pera. Tignan nyo, yung pagkakaluto niya, sobrang tender. Grabe, sarap. Kulang ng kanin, please.
Tapusin ko lang to, tapos balik ako ulit for our next food. Let's go! Guys, may opa. So dahil dyan, ito-try natin. Ano ba to? Grilled prawn. Kailangan ko munang makahanap ng ATM machine bago ko mag-inarte kasi girl, ang hirap ng walang cash dito. Okay guys, since meron akong natitirang 2,001 dito, ito-try na natin tong egg bread. Kasi may tag 2.5 eh. May flavor yun eh. Itong original wala. Hala, parang ang sarap nito kasi wala akong pera. Babalikan kita. Pwede ha. Pwede ha. Dami ta. Set siya. Egg bread. Okay, so titikman na natin ang egg bread original. Tignan niyo yung itsura niya. Sobrang soft niya on the outside. Yung itsura pa lang. Ang sarap! Isipin nyo, kung yung original pa lang, masarap na. Paano pa yung may cheese? Meron siyang kaparehas na texture ng bread sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung ano. Pero, oh my God, sobrang sarap! Grabe guys, nagkakalat yung mukha ng mga artista dito tsaka mga idol. Mafe-feel mo nasa Korea ka talaga. Tignan ninyo yung luto. Buong-buo yung egg yolk sa gitna, pero sa labas, medyo parang hindi ganun kaluto. Oh my gosh guys, si Park Seo-joon. Oh my gosh, Park Seo-joon. So guys, ito pala yung mga iba pang kainan, no? Balik ako, hanap lang ako ATM machine, withdraw, tapos balik ako dito sa mga kainan na to. Oh my God, sobrang nakakatakam. What the heck? So lesson learned, hindi lahat katulad sa ibang mga bansa na makakapag-withdraw ka kaagad. Minsan sira, minsan wala kang choice. Kundi tiisin ang iyong gutom dahil wala kang cash. Finally, alas 9:03 na ng gabi at hallelujah, praise the Lord. Kapag withdraw na po ako, special thanks to KB. Ayan, ito yung bank nila na 24 hours open. Buti na lang kasi kanina nag-try ako 7-Eleven sa kabila. Sobrang bano. Sobrang convenient ha. Buti na lang ito, may tatlong ATM machine sila dito tas 24 hours. So para sa mga pupunta ng Myeongdong at maghahanap ng mga ATM machine, meron pong KB dito. Dito kayo mag-withdraw, okay? So ito, okay na nakapag-withdraw na ako. Buhay na ako nito ng 3 araw. Let's go! Let's continue our vlog. Nakakaloka kasi yung gutom ko umurong na. Hi! 1 piece of cheese and custard. Ito po ay coin kemerut. Ayan siya. Kung ano ka mang tawag ka sa'yo. Grabe ang laki nyo. Meron ganito sa Pilipinas na tinry namin sa Binondo. Pero hindi ko ganun kabet. Tignan natin kung mabebetan ko to. Ang cool. Meron din silang coffee bean dito. Pero tignan nyo yung building. Pang malakasan. Back to the future. Ayan. Try na natin. So dahil hindi ko po dala isa kong tripod for the hold na muna. Diba? Ang hirap talaga mag-isa. Nagta-travel ha. Another bread. Oh my gosh. Holy shit. Sorry dude. Ang sarap. Hindi to joke ah. Ang crispy ng gilid niya. Pero yung loob malambot. Yung type ng bread niya. Kapares ng type nung kinain ko kaninang egg bread. Oh my gosh. Kailangan ko mag-take out nito para mamaya. 100 over pesos. Ang sarap. Mas masarap siya pag merong flavor. Nahiya ako. Pinagtitinginan nila ako. Hindi mo nila ako lala. Ako lang. Look at that. That's what you call cheese and custard, yo. So next na titikman natin ay ang fish cake. Of course, dapat hindi mawawala yan kapag pumupunta ka sa Korea. So one time, naalala ko, nakatry kami nito, tapos yung place namin sobrang lamig. Yun, dun masarap mag-fish cake. Yung tipong pagkakain mo, usok ng malala. Only 1 piece? Yes. Okay. Soup. Okay, soup daw muna, girl. Okay? 1, 2. Okay. Gusto ko yung binibilangan niya din ako. Yung soup niya may shrimp na maliit. Okay, we're gonna taste the fish cake. So, nakahiwala yung sabaw niya. Feeling ko, nawiwirduhan na yung mga katabi ko dito. Oh! Init! Napasok ako, perfect. Wow, love it. So ito, ma-feel nyo talaga yung authenticity ng fish cake. Kasi pag sa Pilipinas, diba maliliit lang, tapos parang malambot or mabilis matunaw. Ito, may mangunguya ka.
Ito yung mga kinakain naman nila bokju. Alam nyo, sobrang weird. Pag ako yung bumibili, walang tao. Tapos pag bumibili na ako, dun gumagama yung tao. Baka trendsetter talaga ako. Diba, dumami na yung mga bumibili kay kuya. Ako lang mag-isa dito kanina, promise. Astig. So, ito na siya. Nakakapaso sa dila, bongga, malala. Pero ang sarap nito. Ganyan kahaba yung stick niya, Beo. Oh, panis. Dito tayo next. Girl, hindi ko na kaya. Kakainin ko na lang to sa hotel. Hindi na kaya ng aking kahirapan. Guys, nagagamit ko na yung kamsamnita. Sobrang laki pala ng Myeongdong. Di ko alam kung part pa rin to ng Myeongdong, but feeling ko naman oo. Sobrang laki. Ang dami nilang option dito. Alam nyo, feeling ko may time na hindi ako mag-vlog. Bili lang ako ng mga gamit, tapos doon ko siya i-haul. Sobrang dami niya talaga, as in. Nakakatuwa, Nice. Ang tanong, nasan na yung ibang pagkain? Nawala na ako. Ay, ang cute guys. So, merong yung drawing. So nice. Parang gusto ko magpaganiter. Klavo. Oh my gosh, totoo pala yung klavo. Guys, nakikita nyo ba yan? Yung klavo, totoo pala yan. Kasi napanood ko yun dati sa isang K-drama. Akala ko joke time. Nice. Wow. Hi, can I order one? Strawberry banana Nutella. Okay, you want some whipped cream? Yes, please. So, ito. Masarap daw to, super. Kaya wag daw tong palalampasin. Yan yung akin. Nice. Guys, hindi ko na kayang gumamit ng camera. Sobrang nahihirapan ako, lalo mag-isa lang ako. Uy! That's our crepe. Wow. Debak. Kamsamnita. See you tomorrow. See you tomorrow. Girl, paano naman ito matutake out doon? Puro whipped cream. Pili ko hindi ko ito matitake out kasi pag tinake out ko, tutunaw na ito pagdating dun sa hotel. So, hanap na lang ako na pwede i-take out. Ubusin ko muna to, tatry ko muna kainin. Tatabi lang ako kasi ako yung nasa gitna naman talaga. Sobrang laki dito guys, hindi ko ito maubos. Parang siyang apa. Tapos, kapag kinain mo na siya, matutunaw na lang siya sa bibig mo. Medyo hindi ako pa ng strawberry na fruit, pero masarap siya dito. So, ito ay baby crab. Hi again. So, ang kagandahan sa takeout nila, laging naka-foil. Naka-foil na siya, plus ipa-plastic pa nila. Titikman na lang natin sa hotel. Mga dalawa pang pagkain na lang. Sipin ninyo, guys, kanina pa ako kumakain. Wala pang tumutulak. Ay, wala pang panulak. So, tinitiis natin siya kasi feeling ko kapag uminom ako, mawawalan na ako ng gana na kumain kasi busog na ako pag may natulak na eh. So, last 2 siguro hanap tayo ng food. So, dito ako kanina. Babalik ako may pera. Akala ninyo So, later, babalik ako dito pagka tapos kong mag-vlog. Mamimili ako mamaya. Sulitin ko na yung gabing to para bukas another vlog na naman. Wow, sisipag! Opa! So, babalikan natin si Kuya. Grilled cheese, grilled prawn. Hello! One order, yeah. This is grilled prawn skewer and 6,000 won. May natitira na ng 24,000. Bili na lang natin yan ng panulak mamaya. Zoom in ko lang kung paano siya ginigrill. Ayan. Grabe yung zoom in, no? Pang slow mo. Ayan. Merong nakapatong sa kanya pampabigat. Tapos ginigrill siya sa Papernism Kinemberlush. Diba? Ito lang ata yung may pinakamaganda akong kuha. At pinakamaayos. Ang oras natin ay 9:48. At pabalik na ako sa aking hotel. Ay! Ito na pala yung hotel ko! Bilis! And ang takeout lang ako. Tikman na natin laters. Pero before yun guys, syempre, hindi dapat mawawala ang ating banana milk. Yung legit talaga na lagayan ng banana milk. Classic. Kasi yung sa atin kasi diba parang mga nakaganito na. Yung bingray, ito hindi. Let's go. Meron din pala silang strawberry and ano ba to? Dalandan. Basta green siya. Okay, so bilhin na ako. Okay guys, so nakabalik na tayo dito sa Hotel Transylvania. At titikman na natin itong mga nabili ko. Grabe, sobrang pagod ako. Oh, no. Sakit ng paa ko. Ito na yung dinner ko guys. Ito na rin yung lunch ko. Mga kinain ko kanina. So excited akong matry siya. Tapos alam niyo kung ano yung bongga dito sa Korea. Kahit dati pa naman. Kahit sa mga
napapanood ko kay drama, talagang color black yung plastic nila, no? Nakaka-amazing lang. So, meron tayong tempurs. Tikman natin siya. Wow! Tingnan natin kung authentic din ba yung lasa niya. O, akala mo talaga marunong makadistinguish. Asim ng ketchup. Hindi na siya crispy kasi kanina pa siya nakatago. Pero masarap pa rin siya. Mas marami na lang yung breading niya kaysa sa parang mismong hipon. Okay. 5/10. Next, yung mga baby crab naman, titikman natin. Hindi ko na matandaan kung saan ako nakakain ng baby crabs. Pero pag naamoy ko siya, sobrang nababanguhan talaga ako. Legit. Hindi lang ito ang mukbang natin. Abangan pa ninyo sa susunod na vlog. Kahit hirap na ako mag-isa. Alam nyo, grabe talagang experience to. Ang hirap mag-vlog mag-isa, lalo pag ganitong klaseng content, yung street food. Diyos ko Lord, yung isa hawak ko yung camera, yung isa pang babayad ko, pangkuha ko, pang abot ko, ganyan, potek talaga. I love my life. Pero masaya kasi experience to eh. First time kong mag-vlog ng street food na mag-isa lang. Anyway, ito na yung baby crab natin. Lahat naman ito kinakain, no? Wow. Paano naririnig dyan yung crispy? Sarap. Napansin ko, ang presyo ng mga ganito nila, more on mga nagre-range lang sa mga hanggang 6,000. Pinakamahal na yung crepe. Hindi ko din alam ba't siya mahal. Masarap naman siya, pero parang feeling ko hindi worth it yung 500 plus pesos para sa crepe na gano'n. Parang normal crepe lang naman siya daw. Ingay ko kumain, no? Mas masarap sana to kapag may kanin. Pero nga, ang weird, parang wala ko nakitang binibentang kanin. Kahit isang beses doon. Diba? Ang maganda sa kanya kasi, maliit lang siya. So, pwede mo siyang lunukin, kainin. Unlike kapag ka malalaki, diba, kailangan mo pang i-crack talaga ng bongga. Tapos hindi mo makakain yung mga paa niya. So, kahit kaluluwa, kainin mo, okay lang. Kasi maliit lang siya. Mas masarap to kaysa doon. May shrimp. 9/10. Mahilig lang din talaga ako sa ganitong klaseng luto. Hindi na natapos. Okay. Last but not the least na titikman natin ay ang grilled shrimp skewer. So, pinatake out ko siya kay Oppa. Oh, wow! This is how it looks like. So, niluto siya kanina lang din talaga. Sa harapan ko mismo. Tikman natin kung worth it ba ang sais Korean won. Ang taba ng shrimp, bongga. Alam mong siksik, oh. Look at that. Puro paminta. Daming paminta. Alam niyo, ang galing kasi diba kanina nga lang siya niluto. So, ganun kaganda yung apoy nila. Paano ba? Kasi saglit lang siya kinok eh. Hilaw pa siya kanina. Tapos, ang sarap ng texture niya. Para siyang pinaghandaan ng isang buong araw. Ganun yung lasa niya. Tsaka ganun yung texture mismo ng shrimp. I love it. Ang sarap. Ayun yung pagkakaluto niya. Wow! Wow. Medyo hindi lang ako fan ng paminta. Siguro kung walang paminta to, 10/10 to. Pero dahil meron at saka medyo madami, 7/10. Pero texture-wise, manalo. Galing. Meron kaya sa Pilipinas na ganito yung kasasarap yung grabe yung quality ng mga street food. So yung street food kaming nakainan before sa a venue, saan nga ba pinunta namin nila? Nalimutan ko na. Basta doon, masarap yung drinks. Yung drinks yung pinaka-na-appreciate ko doon, yung dragon fruit. Speaking about drinks, ang ganda ng, ito hindi black yung plastic nila, pero ang ganda. Ooh, para siyang elastic. Tapos, yun, we have our banana milk, my favorite. Panulak na rin tayo, finally. Sabi kasamnita. The best. Meron pang strawberry, pero mamaya na lang to kasi itong mga pagkain kong tumamaya. Pag nagutom ako, lalafangin ko yan. Yeah, so I guess ito na po natapusin ng video na to. Ito po ang intro ng aking Seoul, Korea travel plus street food mukbang dito sa Myeongdong. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed. I hope you enjoyed, and if you did, please like and subscribe, and I'll see you on my next vlog. Bye! What if hindi nag-record? Charet! Bye!